income tax. Tulad. So, yan. Mag-aaral na naman tayo bago meron na naman tayong tatanungin kay accountant. Halika. Sabay-sabay tayong matuto. So yun na, tapos na yung ating tax filing for 2024. Di ba? Buong taon ng pag-file ng tax. Siyempre, shoutout natin yung accountant na nag-assist sa atin, si Madam Nerissa Soriano. So maraming takeaway kaming nalaman doon. Katulad na yung isa ni una, pagka dalawa yung work mo, ano gagawin eh? Lang na yung tax bracket ay abot sa ano for the year, for example 55,000. Pag pinag-add mo yung gross para hindi ka ma-additional ng tax, kasi magiging 20.5% na yun. Tapos ano ba, so kung single mother ka, kasi may nagpapatanong, single mother ka tapos paparating yung ano mo, yung anak mo dito sa Canada, tapos PR na, hanggat maaari pwede mo siyang antayin na ano, maka-land para dagdag refund. Ano pa ba? Ano ba na eh? Yung kay kuya, ano ba? Ano yung takeaway kay kuya? Kung hindi nakapagbayad ng owing for last year, babayaran pa rin niya yun. Tapos may interest pa. So meron kasing, ano ba, dalawa trabaho mo, makalimutan mo yung ano, or tatlo trabaho mo, makalimutan mo per se ibigay yung T4, hindi na isama ng accountant during filing. Ano yun, pwede kang mag-owing. Pwede, kasi yung nangyari dun sa amin, si kuya, unang reading last year may refund siya, tapos after siguro 6 months naging owing, yung pala hindi na i-file yung isang T4. Yun, kaya hindi na siya makaka-refund this tax season. Siyempre covered niya yung last year. Tapos ano pa ba yung takeaway? Yung tinanong ko kasi si Madam kung naka-experience siya ng client na pinakamalaking refund na nakuha ni client niya. Shinare naman niya. So sa history ng kanyang pag-accountant dito, parang 15,000 refund yung nakuha ng isang client. So tinanong ko na kung ano yung mga tips para magkaroon ng maraming refund. Siyempre gusto natin yung refund, di ba? Ayaw natin ng owing. Sabi niya, so mag-contribute kayo mga tax-free katulad ng, ano ba yun? Tax-free savings account, TFSA. May kay ate, sinanong niya kanina. Ano ba yun? Yung isa pa? Co-invest. Yung investment. Tapos, so ano pa yung
refund. Yan. So yung kung nag-aaral yung anak nyo tapos may trabaho, yan yung isa nating tinanong. So mas kasi yung gastos niya ganun, pwedeng makabawas sa tax, mare-refund niya. Tulad ng sa tuition fee, mga books, yun. Kaya mga pinamalaki refund sa amin si ate. For example, yung 2023 mo, napakababa yung gross income mo, pinating 5,000, tapos biglang lumobo naging 35,000, for sure most probably malaking malaking owing ka. Yan, ano ba yung ating takeaway? Isip ko pa. So yun mga kapins, bago nating i-end yung vlog na to, may additional lang pala ako, yung pag-open ng FSHA, yung first time home savings account ba yun? Tapos RRSP, ayan, TFSA. So yung mga account na yun sa mga financial institution, makakatulong yun sa pagdagdag ng refund. Sabi ni Madam Nerissa, ang accountant. Tapos yung sa pag-compute din niya, pinakita kasi sa amin so maganda kasi sa face to face na pagpa-file ng tax, kasi syempre kasama siya yung nag-i-encode sa mga inputs or info na dala nyo lang naman is T4, no? Saka yung pagka nag-loan kayo, sa pag-estudyante kayo, katulad ng anak ko, may dala siyang parang nakalimutan ko na yun, yung form na yun. Tapos yun, chine-check kung halimbawa saan pa pwede magkaroon ng adjustment or refund para madagdagan yung refund, or kung may owing ka, mabawasan, no? So may naalala ko, ito yung personal experience ko lang kung paano niya in-explain bawat detalye sa pagpa-file ng income tax. So kung mayroon akong ma-miss, pa-comment sa baba sa comment section mga kapins. So yun, naalala ko pa pala yung medical expenses. Halimbawa, for that year, nagkaroon ka ng medical issues, tapos gumastos ka. So yun, pwede mo siyang i-file as medical expense. Yung pagkakaroon yata ng salamin, or yung halimbawa nagpagawa ka ng yung brace sa ngipin, so yung mga yun kasama sa column sa filing ng tax dito sa Canada. So ano pa ba? Expenses, medical expenses, sa tuition, sa loan. Ano pa bang na-miss out ko? Ayun, may additional pa pala ako. Halimbawa, owing ka nga, no, sa previous year. Halimbawa, 2025 ngayon, filing. So, ang covered niya, 2024. Buong 2024. So, minsan yung tax, yung pag-i-input niya, for example, sa gumastos ka sa medical mo ng November or December ng 2023. So, pasok pa rin yon dun sa current or yung 2024 na scope, no, sa medical expenses. Kasi i-file nila doon, halimbawa November ka naggumastos, so November 2023
to October 2024. Yun yung scope niya ng filing nila. So, may explain siyang ganun eh. Pero hindi na masasama, for example, kalagitnaan na ng taon, yung previous year mo na nagastos. Yung 2023. Tama. Masasama na siya sa 2023 lang yon na filing. Pero kung halimbawa nasa last quarter na ng 2023, masasama na siya sa pwede niya pong isama sa 2024 filing, which is ngayon, current year. March, for example, nag-file ka. Sana hindi magulo. Hindi kasi ako nag-take down notes masyado. Ano lang na naalala ko dun sa in-explain niya. So, ang galing. So, saludo ako sa accountant na may-ari ng Arneso, no? Asawa ni Kuya Arnel Soriano. Yan. So, siya yung hands-on sa pagpa-file sa aming tax na 4. Ako, si Mrs. kay Kuya, saka si Ate. So, for next year, may advice din pala siya. For next year, kasi yung bunso namin, 18 na siya ngayon, nung February 21. So, for this year, 2025 na tax, kahit wala pa siyang work, pwede na siyang mag-file for next year. So, yun. Ang advice niya, ano ba yung advice niya? Kalimutan ko eh. Pero yun, yung advice niya, magpa-file kahit wala siyang work, kahit zero income. Yan. Okay, ano pa ba? So, yung pag-open ng account, yung medical expenses, yan. Tapos, yun pala, yung in relation sa tinanong ko kanina, yung pinakamaraming refund na nakuha sa history niya as accounting accounting firm, yung tax filing, nasa 15,000 nga, di ba? Yung nakuha ng tao na yun. Kasi marami siyang investment. Katulad ng RRSP, TFSA, FSHA, yun. I-search nyo na lang. Malalaman nyo kung ano yung ibig sabihin mo. Yung mga account na yun. So, kung marami kang pera, so, moving forward na to, so, yung gagawin mo ngayon, para maganda-ganda yung kung malaki-laki yung tax refund mo next year, ang gagawin mo daw ngayon, mag-open ka ng mga account na yun, katulad ng first FHSA, first home saving account, kung wala ka pang bahay, RRSP, TFSA, yan, yung mga ganon. So mag-invest ka daw, maglagay ka ng pera mo doon, either sa bangko or yung mga kilalang financial institution. Yun yung first advice niya. Second advice niya, kung halimbawa nagpapakaltas ka, makikita kasi nila doon pag i-input nila, makikita nila kung yung company mo, for example, isang work ka lang, yung company mo, tama yung yung pagkakaltas niya ng contribution, ng tax. For example, 15%. Dapat hindi masyadong mababa ang walang masyadong hindi under, hindi mababa yung dapat na tax na kaltas. Siguro mas maganda kung taasan. So pwede mo raw sabihin yun sa iyong employer kung mas maganda ang kaltas, magdagdag ka ng $50, ganun. Or kung i-max mo siya para next year, pagka tax season, hindi ka masyadong mag-aalala kung may refund ka. So ganun pala yun. So pwede kong kausapin yung boss ko. Padagdag ng kaltas. So yun. Meron din siyang shinare, may isa siyang client, si Madam, na halos every year daw, na siya, tax
tax owing na siya. So ang ginawa niya, ginawa ng CRA para or CRA or yung kliyente niya na magbabayad na lang in advance para pagdating ng tax season, konti na lang yung owing niya, parang gano'n. So it depends sa preference niyo. Kung marami naman kayong ipon o pera, kung alam yung tax owing kayo, gano'n. Bali magpapa-advance na lang kayo ng kaltas. So may isa pang tip pala moving forward. Kailangan 'di ba lahat tayo dito sa Canada, or kung first time ka sa Canada, mag-create ka daw ng CRA account. So kami naman lahat nakapag-create na kami ng CRA account. So doon mo makikita yung yung status mo sa tax filing or sa tax kung may utang ka sa sa Canada. Yung CRA kasi parang BIR natin dito sa Pilipinas. Kung kailangan mo magbayad. So kailangan ma-settle mo siya before April 30. Tama? So comment kayo sa baba. So si-settle mo siya, diba, tax owing ka ng 1,000. Tapos pwede mo raw itawag dun sa CRA, yung Canada Revenue Agency. So kung makakatawag ka, kung pwede mo siyang bayaran ng quarterly, monthly, depende sa kakayanan mo. Okay? So pwede yung arrangement na yon. So ang mas maganda sa online, kaya ako nasabi, para i-email nila yung notice of assessment mo, kung magkano yung babayaran mo, and kung magkano ang refund mo. Makikita sa makikita ka agad. Hindi naman magulo, no? So yun. So mga inputs natin, kailangan may online CRA account ka. Magki-create ka nun, makikita mo kaagad. Kapag-create na kami. Pangalawa, kung may pera ka, mag-i-invest ka sa mga financial institution. Pangatlo, kung alam mo kung halimbawa dalawa yung work mo na kinakaltasan ka ng both 15%, for example, pagka pinag-add kasi yung gross mo, nagiging 20% pagka 55,000 plus. Sabihin natin 56,000 yung gross mo. So yun, bali pwede mong sabihin sa mga boss mo na isa or dalawa, kung dalawa yung trabaho mo, kung pwede ka magkaltas ng additional na $50 or $100, depende sa'yo, para mag-expect ka or na di masyadong malaki yung owing mo, for example. So yun, ano pa ba? Tapos mag-ingat din sa kasi nasa Canada tayo. Sa scammer, mayroon ding kapag hindi ka nag-online, may instance kasi na nakuha yung may kunento si madam na may nakuha yung information, may ID, yung CRA account niya, yung SIN, nagamit yun sa sa scamming. So parang ginamit, pwede daw kasi yan so kumbaga na-loan, kung parang ganun nangyari. Hindi ko masyadong naintindihan, pero doon nga sa na yun, may tumawag, ganyan, may tumawag, kinuha yung yung huwag kayong magpapaniwala sa mga ganun. Halimbawa, representative sa CRA, kinuha yung info mo, ganun. Hindi mahirap. So ang maganda nun sa online, so in connection with that incident, kailangan may online account ka. Create ka ng online mo, nakandun yung email mo, kasi doon nila i-email instead na ma-receive mo siya sa mail, sa sulat, di ba? Okay, yun lang. So yun yung additional info pala. Pagka halimbawa weekly kang nagdo-donate sa simbahan,
sabihin natin yung $20 times 4 weeks, $80 din yun, times 12 months, ilan din yun? $80 times 12 months din, kung lagi ka nag-donate. So malaking impact din sa refund yun. So pinakita sa atin ni accountant yung effect ng, halimbawa 500 yung dineclare mong donation. So halos 200 din naman yung dagdag na refund So yun lang. So dito minsan sa mga mailboxes nyo nakaka-receive kayo ng mga letter sa isang company. For example, sa amin na-receive kami ng parang donation letter from IWK. So basta may ganon, parang isang kumpanya na pwede kang mag-donate. So nandun kasi lalagyan mo yung info doon. So parang resibo. Ngayon, yung dinonatan mo, i-declare nila kung magkano yung mga donation na na-receive nila. So nandun yung info mo sa CRA, yung pangalan mo, ganun. So mababalidate naman nila yun pagka dineclare mo. So yun lang. Yun yung additional. Medyo mahaba, pero syempre pasensya nyo na. Yun lang yung na-retain sa utak ko na i-share sa inyo for today's video. Hanggang dun lang siguro. Kung may nakaligtaan ako, mga kapins, comment kayo sa baba. Okay? And para ayun, makatulong din tayo sa mga baguhan sa Canada. Hindi masyadong konti lang yung inputs regarding sa filing ng income tax dito sa Canada, mga kapins. Okay? So yun lang. Thank you and see you sa next one. Don't forget the hashtag PinsTV Pinoy in Nova Scotia, Canada, mga kapins. Thank you.